morning. My name is Radyo Banderas. I have two questions, sir. Kanina na discussion doon, yung 17 goals. Maganda. Gusto ko po, una-una, ano po yung ginagawa ng role ng mga government para ma-achieve yung 17 goals, yung sustainable development goals natin. Pangalawa, paano po makakatulong yung bawat individual sa pag-achieve ng mga goals na ito? Sige. As for the Sustainable Development Goals, so the SDGs, or of course the UN Sustainable Development Goals, so these are the 17 goals that the Philippine government has actually pledged commitment to in terms of supporting the future of sustainable development. Now, in terms of government agencies, actually, the SDGs are intertwined in the National Economic Development Plan, Ambition natin 2040, and it is actually integrated across all Philippine government, from the national to the local level, from every department, DOH, DSWD, integrated yung ating SDGs across all government. And of course, for CHR, it's about human rights. So, the role of CHR is to monitor the compliance of the Philippine government to make sure that these SDGs ma-comply po. The role of the Commission is on human rights is we are the watchdog of the bureaucracy. So, every time may tinatanong ano ang role ng CHR dito sa usapin na to, our role is very limited. We only monitor the compliance of the government. We don't have actual compliance on these SDGs except on the issue of human rights. We have to make sure that the human rights of every Filipino people in the Philippines and abroad are protected. So, second question, sir. Paano po makakatulong yung bawat individual, bawat Pilipino sa pag-achieve nito? Well, ang sa amin kasi ang pinakamaganda is first to inform the Filipino people what are these SDGs. So this is part of the information process, and kami bumaba kami sa tulad ng maging part sila dito sa SDGs. First is to inform them of these SDGs, educate them about these SDGs, so that meron din silang maging participation in complying with the 17 SDGs. And so add to that as well, the SDGs are multi-sectoral. So what's very important is that SDGs are applicable to the individuals from the out-of-school youth, young farmers, young fisher folk, among others, young leaders. Definitely at the very individual level, every social group, every advocacy can contribute to the sustainable development goals, and particularly to human rights, because many of these sustainable development goals are intertwined with human rights issues as well. Thank you, sir. Good morning po, Rodi Bangalisa from GMA, kay Attorney Beda. Kasi nabanggit kanina yung tungkol po sa free tuition sa state colleges and universities. At although may ganung batas po, libre para sa mga kabataang mag-aral, nakakartail naman dahil meron silang quota. Mas madami po yung hindi nakapag-aral. Do you think, Attorney, na it is one of the curtailment ng human rights ng ating mga kabataan, yung karapatang makapag-aral, sir? Yes, definitely kapag hindi nakapasok ang isang bata na gustong mag-aaral at hindi natin ma-provide ng quality education, that is already a curtailment of the right to education. Bottom line of all of this is we need the national government to appropriate sufficient funding sa mga state colleges and universities para ma-accommodate po lahat. Yung concern po na yan, ni-raise hindi lang po dito sa Puerto Princesa, sa Palawan, kundi pati po doon sa ibang mga provinces na napupuntahan natin. And ang nangyayari po talaga is, I think, doon sa gumagraduate na senior high, I think nasa mga 20 to 30% lang ang nakakapasok sa schools para makapag-aral sila. So it's high time siguro na manawagan na rin sa national government, especially na budget season na naman po ngayon. So lahat po tayo mag-lobby na ma-provide ng sufficient funding ang DepEd and CHED para po mas lumagana po yung pag-aaral ng ating mga kabataan.
Bukod po dito, attorney, meron pang concrete action tayong ginagawa para matugunan po yung problema ng mga kabataan yun na hindi po makapasok dahil nga po sa may quota yung po mga state colleges and universities. Ang ginagawa po ng Commission on Human Rights, especially po pagka ganyan ang budget season, nagbibigay po kami ng mga policy papers. Pinapaalam namin kung ano po talaga yung real situation on the ground. Hindi lamang po pagdating sa usapin ng education, kundi sa lahat po ng human rights aspect. Sinasabi namin sa kanila na ito yung namomonitor namin on the ground na dapat nilang aksyonan. And although ang CHR din po pagdating ng budget season, hinihingi rin po kami ng budget. So sinasama rin po namin sa advocacy yun, tingnan lahat ng usapin tungkol sa karapatang pantao at yung mga government agencies na involved sa promotion and protection of human rights should be true to their advocacy and to their function as a government agency. Dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan, meron po ba tayong namomonitor na nangyayaring violation of human rights po sa ating mga kabataan, sir? Hindi po ganun if I may use the word talamak ang namomonitor namin. We have a sub-office here in Puerto Princesa and yung issues po na namomonitor nila ay hindi gaano tungkol sa youth. Meron pong ibang issues na namomonitor ang aming CHR office, mga paglabag. But sa youth, ay hindi po. And I believe that is because the local government unit of Puerto Princesa through the LYDO is very active doon sa kanilang advocacy na namomonitor and napoprotektahan po talaga nila. At ini-involve nila ang youth sa lahat ng usapin pagdating sa governance po ng Puerto Princesa. At kami po ay natutuwa na ganun ka-active yung local youth development office ng Puerto Princesa. Last na lang po, yung nababanggit yung hindi talamak na paglabag sa karapatan ng mga kabataan, pwede pong mag-specify tayo kung ano po yung mga yun, sir? Yung ibang issue na namomonitor? Oo, Yes. yung namomonitor nyo na mga paglabag, cases hindi dito. naman po gaanong talamak na binabanggit nyo. Yung IP rights po. IP rights. Yung isa po yun sa medyo namomonitor. So, in addition as well dun sa, of course, there are several human rights issues, no, and it's a very diverse set of issues. So, we also have mental health, gender equality. Definitely, there are concerns and issues that are always being fought for by the youth. Right? So, napapanahon ngayon yung SOGI din, napapanahon rin yung mga ibang usapin tungkol sa, of course, mga issues on education, on mental health, cyberbullying, lalo na it's very relevant as well, pati yung data privacy, yung rights sa ating online spaces as well. And definitely, of course, yung sexual-based rights as well. But ayun nga po, natutuwa po kami sa Palawan and of course sa Puerto Princesa na itong mga issue na to hindi siya masyadong applicable o hindi siya masyadong nababiolate, nalalabag dito sa ano. And natutuwa kami sa LGU. They're very supportive sa ating event po ngayon and of course we're looking forward for future partnerships, trainings as well with their local councilors, with the LGU as well, para mas lalong mas strengthen ito. And at the end of the day, human rights dito sa Puerto Princesa, it's not just about addressing yung problema. At the end of the day, pwede nga po maging, kung papayagin, maging ehemplo, maging halimbawa yung Puerto Princesa sa ibang ating mga locality, community tungkol sa human rights. Yeah. Yun nga sir, nabanggit nyo, okay naman yung mga cases dito ng human rights. Pero kasi, the question is, bakit nyo ginagawa to ngayon sa Puerto Princesa? Ito pong ginagawa namin ito is we want to educate our youth. Ang gusto po kasi namin mangyari, hindi lang po dito sa Puerto Princesa, kundi sa lahat po ng iniikutan namin, na i-involve ang youth sa lahat ng usapin, especially those concerning them. And I think, I believe that education is the key. We want to educate them so that they will know their basic rights, to ensure that hindi nababiolate ang kanilang human rights. Kanina po sa opening ang sinasabi nga, issue na ba ang human rights pagdating sa youth? Malalim na issue siya. Pero what we're trying to say is that yung usapin po ng human rights is isang aspect lang. It's more of, informing them of their human rights and
telling them na meron na silang mga karapatan to be involved in all matters concerning them. In the decision-making process, dapat nandun na po sila, i-involve na po natin sila. Kasi, nabanggit ko po kanina na yung kabataan po, yung pag-asa ng ating bansa. We have to take good care of them sa stage na to. Kasi ito po yung stage na medyo crucial. Pag mapabayaan po natin sila, ma-lose sila ng landas, then problema po. So we are here to educate them and to inform them of their basic rights and para po ma-involve sila sa decision-making process because they are our future leaders. Sir, sa program, mayroong manifesto na I think is pipirmahan ng lahat ng attendees. Ano po yung visa nito at saan po aabot itong manifesto na pipirmahan nila? Well, actually, yung manifesto is it would serve as a call to action that the youth are united and that they want to be involved in all matters affecting them. Yun lang po, it's really a call to action. Now, we will inform the government, we will inform the LGUs that yung youth po came out with this call to action, and it is up for the LGU to act on it Christmas. Siguro to add to that as well, of course, based on the Philippine Statistics Authority, more than half of the local population is youth. That's why in every discussion on human rights, the youth sector plays a very important role. And itong ating manifesto na ginawa natin to not only in Puerto Princesa but in all other cities and municipalities and provinces nationwide. And ngayon po may mga kasama tayo na mga SK leaders, young councilors, young leaders in their respective communities na pwede nilang ipaglaban, isulong ang mga iba't ibang ordinansya tungkol sa human rights such as Human Rights Defenders Ordinance, Safe Spaces Act, Mental Health Act, among others. At talagang mahalaga to. This is the first step sa kanilang not only education, pero siguro kung papalarin ang pagpapatibay ng mga ordinansa sa lokal na level as well. And ayun po yung nais namin gawin ngayong araw. Hindi lamang ang edukasyon, pero of course, ma-solidify yung ating mga polisiya, ang ating suporta tungkol sa human rights, and tayo po yung natutuwa, no? We have a lot of local leaders here as well. So, sa IPs, may binanggit kayo, pwede pa detalye ninyo, ano po yung mga human rights violation na monitor nyo sa IPs? Ang namomonitor po namin is, I think, nag-displace sila because of certain activities in their area. Like? I think there are issues on mining. Parang basta, it's all about, our IPs being displaced. Siguro to add as well, no, very important rin kasi sa indigenous population. Not only of course yung kanilang property, but of course also their identity, their participation in the local government. Nakita namin sa iba't ibang lugar, no, sa Bukidnon, Cordillera, among many other areas, na minsan na nararamdaman nila na kailangan mas meron pang pagkakataon na sila ay mapakinggan kasi iba't iba ang kanilang customs, iba't iba ang kanilang tradisyon, and minsan nahihirapan silang maintindihan ng ibang tao, particularly sa and kaya nga of course patuloy pa rin nating susuportahan ang rights ng ating mga indigenous people. And lalo na ngayon ang ating kabataan kasi yung indigenous youth, we want to preserve their culture, their heritage, their voices as well. At mahalaga po yun sa ating human rights agenda as well. Ano po yung recommendation po yung authority para maproteksyonan yung karapatan nila? Kung baka na tayong recommendation? Well, part is yung action na ginagawa po ng CHR. Umiikot po kami sa mga municipalities na to. We conduct education and promotion activities para alam nila kung ano yung mga kanilang karapatan. Nabanggit nga kanina, the CHR cannot do this alone. But that's why we are involving the local government units because in the first place, sila po yung dapat na mga laga sa ating mga
kabataan, hindi lang kabataan kundi yung buong population ng particular municipality. So CSR is there to tell the government ito yung dapat gawin, and please do your job. Doon sa punto na nyo na naapektuhan sila katulad ng activities sa mining, ano pong matutulong ng CSR doon po sa mga katutubo na apektado ng mining dito sa Calamba? Minomonitor po namin yung activities na doon. We have close coordination with our indigenous people. And ang sinasabi nga namin doon sa mga pag-iikot namin provincial office is kung gusto nilang humingi ng tulong, pumunta lang po sila sa aming tanggapan and we will act po sa kanila. But the monitoring is there. Monitor po talaga namin. Pero as of now, wala pang humingi ng tulong to file any action. So far po wala pa. But then we are documenting everything so that in the event na meron na pong there are already violations. Kasi sa ngayon parang namomonitor namin is there are allegations na nadi-display sila because of this activity. So we are really monitoring this. Allegations wala. Pero meron po tayong batas na 15 years old below, hindi po